Itsura ng isang enduro bike tapos hahaluan mo ng makakapit na street tires. Dude, gaano ka-cool yun? Tawagin na lang natin silang mga supermoto. At ngayon, meron ng 400cc ang Team Orange. Boys and girls, ito ang KTM 390 SMCR. Supermoto, supermotard, ikaw na bala kung anong gusto mong itawag sa kanya. Katawan ng isang dirt bike pero converted sa pang on-road use para sa sporty performance. Makikita nyo naman sa mga gulong. Ibang datingan mo kapag ganito ang gamit mo. Pero bago yan, dumako muna tayo sa makina. Same engine ang kamakailan ni-review natin na KTM Duke 390 kahit yung Husqvarna Vitpilin 401 na kung tawagin ay LC4C. 399cc displacement, liquid-cooled 4-stroke 6-speed single-cylinder double overhead cam with 44.3 horsepower at 8,500 RPM and 39 Nm of torque at 7,000 RPM. 9 liters lang po ang fuel capacity natin dito. Mas maliit kumpara sa Naked Sport Duke 390 na may 15 liters. Mukhang mapapadalas ang pagas nyo sa long ride dito. Wet weight is 161 kilograms. Mas magaan kumpara ulit sa Duke 390 na 168 kilograms. Ito kagandahan sa mga supermoto, magagaan. At may SRP na 349,000 pesos. Madalas nakita natin to sa mga mas matataas na displacement tulad ng hypermotor ng Ducati. Pero ngayon, may budget version na. As you can see, parehas ang itsura niya sa KTM Enduro R. Yun yung naka-dual sport tire. Para sa Enduro R naman na pang off-road, same price lang naman din to ng SMCR. So palitan mo ng mas maliliit at makakapit na gulong, lagyan mo ng spokes at yun, supermoto. So sa ganung presyo, may dalawa kang option kung gusto mong mag-off-road o on-road. Kung tutusin, halos parehas na frame to ng Duke 390 na may dalawang steel trellis frame. However, iba lang pagkaholma sa steering head angle, triple clamps, mounting sa may subframe para mas mapaganda ang handling at stability para lang sa SMCR. Tingnan nyo kung gaano kanipis yung katawan nito. Maliit na tangke, 9 liters at ganito lang itsura niya. Ayan lang siya. Sa gilid, tignan nyo naman kung gaano katalim. Tignan nyo yung shroud. Pointy cowling and side fairings in white with KTM logo at SMCR with additional blue sticker. Actually, ito lang yung puti sa bike eh. Then the rest, syempre, orange na. KTM. Bagong-bago pa, may alaala pa ng plastic eh. Actually, kakakuha lang nito kahapon. Kulang sa right side ng bike at LC4C engine na galit na galit. At syempre, wala kayong undercowl o araro kasi nasa enduro bike pa rin kayo kahit papano. Meron tayong pang adventure foot pegs na may rubber. Pwede nyo tanggalin to just in case gusto nyo metal ang or off-road use. Rugged brake pedal, may mga ipin. For our pillion footrest, dinugtong nila sa mounting ng main footrest. Dito siya nakalagay. Maganda tignan, di ba? Ano ba tong heel guard natin? Plastic ba to? Plastic nga. At plastic din na heel guard para sa mga pasahero natin. Sa may bandang subframe dito, ginawa na nilang orange na may malapad na fairings. All the way sa may bandang rear section, may pagka-pointy na. At may kanipisan pero mahabang upuan. Medyo matigas yung upuan niya. Ewan ko, siguro malaman na lang natin sa first ride kung anong pakiramdam kapag medyo matagal na sa biyahe. Tignan niyo yung pillion seat nyo dito. Kung gaano kanipis. May hawakan din tayo just in case gusto natin usog sa parking. Naka-enduro headlight po tayo para sa SMCR. Tignan niyo yung front end, oh. Tignan niyo yung kwelyo. Hindi mo alam kung bida o kontrabida eh. May kaliitang LED headlight. Buksan natin para makita na. This is our daytime running light. Napaka-cute eh. Parang tuldok lang sa headlight. Then kapag bubuksan natin siya, ayan, ganyan yung itsura niya. Then high beam. Ayan, ganyan. LED din po ang ating turning light at napaka-cute na LED taillight. Tingnan nyo kung gaano kaliit ito. Ito yung thumb ko.
Ngayon lang po siya kaliit. Pero ang liwanag siya eh. Guys, for our screen, ganito lang po siya ka-cute. Panigurado ko iniisip nyo, yun na yun. Pero once nabubuksan na natin yung bike, boom. Isa pa. So every time nabubuksan natin, lilitaw yung ready to race. Dahil naka-side stand po yung bike, naka-indicate dito na naka-side stand tayo, exit lang natin. At ganito ang itsura ng main display natin. So gumagamit to ng 4.2-inch TFT display. Medyo maliit, pero ang ganda ng font na ginamit ng KTM dito. Tachometer sa taas, gear indicator sa upper right, speedometer sa baba, riding modes, kung ano-anong mga warning icon sa baba, at clock. Para makita pa natin yung ibang indicators, meron tayong joystick sa kaliwang handlebar. Yan. Pindutin lang natin pataas. So dito makikita natin ang fuel consumption, engine temperature, traction control at ABS settings kung gusto nyo naka-road at supermoto mode na mamaya mas explain pa natin. Pindot sa kanan ng joystick, mapupunta tayo sa main menu ng bike. Ang galing lang ng ginawa nila dito sa liit ng screen niya, nagawa nilang ganito yung itsura ng settings nyo. For example, dito tayo sa ride menu, then punta tayo sa ride mode. Meron tayong dalawang riding modes, ang street at sport. So street dito, balance ang ating traction control. Street traction control tayo at street ABS, baga nasa gitna lang lahat. Then sport mode dito, medyo mahina na ang ating traction control. Then configure street ABS mode. Dito meron po tayong dalawang modes, ang road mode kung saan dalawang ABS ang naka-enable, harap at likod. At supermoto mode kung saan disable niya ang ABS sa likod. Traction control, street, at pwede nyo patayin. Alam nyo, napaka-beginner friendly ng screen ng SMCR. Then sa baba, display. So ngayon, nasa standard tayo. Meron din tayong reduce. Ang itsura nito. Okay. Mas minimal yung binabato niya. Actually, sobrang minimal. Ito na lang yung nakikita nyo, speedometer, gear indicator. Also, riding modes. Grabe, wag to. Balik natin sa standard. So, sa info ng bike, ang ating trip 1, trip 2, also kung gusto nyo i-reset. Walang temperature, oil temperature, battery, voltage, odometer ng bike, 33 kilometer, clock and date at service. Also, warning indication. Meron pang isa. Okay, kasi naka-side stand tayo. Meron po siyang smartphone connectivity via KTM app. Pwede nyo connect ang cellphone nyo sa dash. Pwede nyo matagil ang audio at sumagot ng tawag. At ang kagandahan dito, meron kayong turn-by-turn navigation sa screen nyo. I mean, yung ganito kalit na screen, meron kayong navigation. So, hindi nyo na kailangan pang magkabit ng quad lock o phone holder kung lalayo kayo at hindi nyo alam ang daan. Laking tulong, di ba? Meron din po tayong charging port sa left side ng display na may rubber cover. This is Type-C. Ingat lang, baka masanggi nyo kapag nagka-carwash kayo at baka mabasa. Parehas na handlebar na meron sa Enduro R, mas mababa lang to. So, you can see dito sa riser niya, mas maliit siya. Sa kanan ng ating kill switch, also ignition switch. Magandang klaseng throttle grip. Gusto ko yung pakiramdam. At maikling bar end. Adjustable din po ang ating brake lever. And meron siyang maliit na adjuster dito. At malaking bilog na side mirror. Sa kaliwa naman, ang ating passing light. Also high beam. Sa SMCR, mas pinili ng KTM na gamitan ng joystick para sa display natin. Hindi katulad ng Duke 390 at Adventure R na dipindot yung arrow button. Also turning switch na napakalambot at busina. Adjustable din po ang ating clutch lever. Siyempre, matataas ang mga fender natin. Matatalim. Tignan nyo naman. Tsaka tignan nyo yung fender sa likod kung gaano kalapit sa radiator. Naka-W Apex suspension upside down force na naka-open cartridge na may 30 clicks ang compression at rebound adjustment. Madali natin ma-adjust yung suspension natin. May cover yung suspension natin dito para hindi ganun kadaling madumihan. Sa mga enduro bike, especially KTM Enduro R, naka 21 inches wheel kayo sa harap at 18 sa likod. Pero dito sa SMCR, parehas harap at likod, naka 17 inches lace spoke wheels. Ganda tignan, di ba? Na naka Michelin Power 6. Ganitong klaseng displacement, ganitong presyo ng motor. Naka top of the line Power 6 ng Michelin. Sobrang ganda ng gulong na to. So this is tubeless, 110/70 ang sukat sa harap. Braking naman natin, naka 320mm single disc na naka dual piston by Brembo calipers. Guys, mas malaki ang disc brake natin compared to Enduro R. Same rotor to ng 390 Adventure R. Of course, KTM, alam naman natin, 400cc single cylinder. Suspension natin dito sa rear, naka WP Apex off-center linkless shocks na may 20 clicks na rebound at preload adjustment. Ayan siya. Mas pinili ng KTM na gawing underbelly exhaust. Ayan, nasa ilalim siya. Mas malinis tignan, di ba? Simple lang. May habang swing arm, then naka 240mm single disc sa likod na may single piston by Brembo calipers as well. May dalawa ding lagay ng spools. Then for the rear tire, stock size is 150/60. So 110/70 dito sa harap. At 150/60 naman dito sa likod. Kung na-curious kayo nung mayroon sa ilalim ng upuan, pares tayo. Buksan natin. Ilayin nyo lang patalikod. Then voila! Wala kayong mailalagay. Kala nyo mayroon. Sana natin to. Ang nipis ng motor eh. Kaya yun lang yung upuan nyo. Ganyan lang kanipis oh. So I think this is our airbox, battery, may mga tools din. Yun lang. So dahil familiar na tayo sa 400cc supermoto ng KTM, isa na lang ang kulang.
ang masubukan natin to sa daan. First ride sa KTM SMCR. Tut, ang ganda ng motor nito, Diyos ko dahil. Dirt bike na nilagyan ng road tires. By the way guys, before we start our first ride, big shoutout to Cranks Casual. Yan, dahil sa kanyang motor na to. Kung napanood nyo last video, pumunta tayo sa isang branch ng KTM. May kasama ako. Siya si Cranks at finally, kinuha niya na to SMCR. So kung isa ka sa mga interesado rin sa bike na to, please follow Crank Casual sa YouTube and also sa Facebook para sa mga future trips niya kasama tong napakagandang supermoto. Kaya mga cutie pies, hindi na natin papatagalin pa. Unang upo sa SMCR. Yan. Mataas din Seat height is 860mm. Yes, may kataasan siya. So you can see I'm 6 flat with 34 inches inseam. Pero medyo tiptoe ako kumpara sa Enduro R ng 390. Kasi dalawa to, diba? Isang Enduro, isang Supermoto. Yung Enduro R, yung seat height doon pumapalo ng 890mm. So mas mataas yung kasi naka 21 inches sa harap, 18 inches sa likod. So dito, pares na kayo naka 17s. So mas bumaba siya. So Enduro R 890mm, dito 860mm. Riding stance, ganyan po itsura natin. Ano masabi niyo mga kitty pies? Bagay pa sa height natin. Buksan natin. Ready to race! Yan, kahit gustong mag chill ride, di pwede. Dapat ready to race ka. Stock exhaust. Ito po ang tunog niya. Tigaan natin. Medyo delay ng bahagya. Sobrang minimal lang naman. By the way, naka-ride per wire po tayo sa bike. At naka-assist and slipper clutch po tayo. So, medyo malambot yung clutch lever natin. Also yung pagpalit natin ng mga gear. As in, sobrang lambot. Battery smooth. Pansin ko lang sa kanya, wala tayong fuel indicator. Anyway, mukhang okay na tayo dito. At tara, ang masubukan na. Riding position po natin sa motor, medyo upright. Riding style po tayo. Hindi naman sobrang upright na upright talaga. Actually medyo nakapa-forward tayo ng bahagya kasi mababa yung handlebar kahit papano. Then sa foot pegs, eto na. Para tayo nasa sport bike. Masyado siyang papasok ayan So aggressive leg posture, tapos medyo masculine na riding stance. Ganito pang tindigan nyo kapag nakasakay guys sa SMCR. Upuan natin guys, ito matigas yung upuan natin. Kapag nasa motor na kayo, ramdam mo na nasa manipis na upuan kayo. At dahil nasa single cylinder bike tayo, asahan nyo na mabibrate yung bike. Well, KTM tsaka Enduro bike in DNE, mas magtataka ako kung walang vibration to. Wala ganito talaga karakteristik ng mga ganitong klaseng motor. Kasarado yung daan dito. Ikot na tayo. Pero dahil nasa supermoto bike tayo, maganda to gamitin sa mga ganitong klaseng kalsada. Sama mo pa ng Michelin Power 6 na gulong. Anong motor, grabe. Medyo hindi lang kami nagpo-vibe nung throttle response. Ewan ko, parang ampaw na pakiramdam. Para bang may kabag siya sa bawat piga mo. Ang sarap sa corner. Ang nipis ng motor Parang sarap dalhin nito sa racetrack. Mga switches natin sobrang lambot. May kataasan yung bike kung nakita nyo tiptoe ako. Okay, subok tayo ng power. Alright. Last ng low end power. Pansin ko lang sa kanya medyo maingay yung fan niya. Pero dalawa naman yung fan natin kaliwat kanan. Malambot yung mga gearing natin. So kung gusto nyong mag clutchless shifting, dahil wala po tayong quick shifter dito sa bike na to, too bad. So Husqvarna with pilin meron ewan ko bakit di nila ginawa yun sa KTM. Anyway, malambot po ang gearing natin. So kahit di tayo pumiga sa clutch lever, ayan, third gear, fourth gear, fifth gear, downshift, rev much. Madali naman siyang gawin. Pasok lang tayo dito para mas ma-maximize natin yung power. Maluwag dito
Nasa street mode tayo by the way. Pero actually, lagay natin sa sport mode. Yan. So less traction control, low end power. Lakas ng low end nito. Magwiwili tayo nito eh. Gaan ng motor. Higa tayo front brake. Uy. Agad-agad yung ABS. Ang lambot ng suspension natin sa harap sa rear medyo stiff. Anyway, na-adjust naman ng preload tsaka rebound nyo dito. Foot brake as expected. Ayan, medyo late siya. Well, ganun naman talaga mga foot brake. But of course, pag pinagsabay niya, mas malakas. Ito na, may gusto kong subukan. Narinig niyo yung fan? Lakas, no? Super moto mode tayo. Sarap kapag ganito bike mo. Dahil nga wala na tayo ABS sa likod at nakapatay yung traction natin, mas mag-skid tayo pag nag-rear brake tayo. Yan. Mas maganda to gamitin sa racetrack, especially mga pro. Pero kung beginner ka pa lang, at siguro mas maganda kung magpa-coach muna kayo para safe kayo sa gagawin nyo. Isa pang napansin ko sa mga 390 lineup ng KTM, dalawang nasubukan nating motor, dalawang LC4C Duke 390 at Husqvarna with Pillion 401. May issue ako sa dalawang motor na yon, especially the Husqvarna. Nung nagpagudpud ako, nag-Ilocos tayo, hindi ko na mabila kung ilang beses ako namatayan ng makina. Siguro mahigit 30 beses ako namatayan ng makina. Especially kapag low speed ka tapos pipiga ka na, parang parang magkakat yung power niya. Well, dito sa Supermoto wala. So I guess yung stalling issue nila hindi sa lahat ng LC4 silang KTM. Isa sa mga problema ng KTM simula pa noon, eto maraming nagsasabi nito, yung mga parts ng brand. So andun pa rin yung question when it comes to reliability. Aminin ko sa inyo, hindi naman nawala sa KTM yun. Pero aminin na natin, maganda yung mga motor nila especially yung mga bagong lineup nila. Pero alam nyo, may potential kasi yung mga bikes nila kaya hindi mo maipagkakaila, ang dami pa rin may gusto. Anyway, for our fuel consumption, kumonsumo po tayo ng 25.6 km per liter. Well, pwede na. Pinakamatipid na nahawakan ko sa isang 400cc, pumalo ata ako ng 29 km per liter. Nakalimutan ko na kung anong motor yon, Z500 ata ng Kawasaki o Dominar. Hindi ko lang, tagal na panahon na, dami kasi nating nire-review. Anyway, KTM 390 SMCR. Guys, sa mga nagtatanong, street legal ba yan? 390 lang kasi, kulang na 10 piso. Sa papel po is 400cc to, so huwag kayong mag-alala, pwede kayong pumasok sa expressway dito. Ano yung mga possible red flags na nakita natin sa SMCR? Throttle response, siguro, ewan ko, hindi lang para sa akin yung pakiramdam kapag pumipig ako sa throttle. Single cylinder bike, well, sa iba hindi nila siguro trip to. Aminin natin, medyo tunog lata. Pero kasi Supermoto, nasa DNA ka pa rin na enduro bike. So para sa akin, single cylinder para sa ganitong itsura ng motor, pwede pasok na pasok. Ang weird naman kung gagawin nilang 2 cylinder to katulad ng CF Moto, diba? Isa pa guys, maganda yung itsura niya, pero kung tatanungin nyo, parang nalilitan ako sa gulong Siguro kasi ang taas ng profile ng bike. Pero once na nakasakay ka na, andun yung macho stance mo. Yun ang gusto ko sa kanya. Grabe, nasagad ko yun. Parang onting banking lang ginawa natin So this is our review with the new KTM SMCR. Let me know in the comment section kung ano masabi niyo sa bike. Nope or dope? Again, big thanks to What's Up Cranks dahil sa kanya na feature natin at na-share sa inyo kung anong may offer ng KTM SMCR. Hanggang dito na lang muna po tayo. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala kasi nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Kaya mga cutie pies, see you po sa next content.